Hello, what's up? Magandang araw sa lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa usaping kompetisyon sa ating mga negosyo. Tapusin niyo ang video na ito para malaman niyo ang mga dahilan kung bakit hindi natin dapat katakutan ang kompetisyon sa ating mga negosyo. Siya nga pala sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Jerwin Gonzalez, isa pong content creator na negosyante. Pero bago ang lahat, ay pakinggan niyo muna itong aking kwento. Patungkol ito sa kompetisyon ng aking nasimulang negosyo. Noong October 2020 ay sinimula namin ng tiyuhin ko ang tank fabrication business doon sa Mulugan, El Salvador, Misamis Oriental. Na halos 7 buwan po akong nag-rent doon. Di kalaunan ay nakalipat din ako sa Taguluan, Misamis Oriental noong June 2021 at tinaguyod kong mag-isa ang tank fabrication business. Di naglaon ay may nakapasyal doon sa fabrication site at nagpakilalang ahente. Kesyo may customer daw siya, may kliyente daw siyang gustong magpagawa ng mga tangke. Nagtaka ako dahil ang taong ito ay pabalik-balik sa shop ko. Marami po siyang tanong tungkol doon sa ano ang sukat ng tangke, ano ang mga materyales na gagamitin, ano po ang layout, ano ang unang gagawin. Ayun pala, ay may balak na pala siyang magsarili ng kanyang fabrication business. May mga pagkakataon naman na nagdadala siya ng mga kliyente doon sa shop ko at ipinakilala niyang sa kanya. Ini-explain din niya kung magkano ang presyo, ano ang proseso, at buong inaakala ko ay mangngahinte lamang siya. Hindi ko lang alam na nangunguha lang pala siya ng mga idea. At di kalaunan ay nagtayo na rin siya ng sarili niyang shop. May mga tao na siya, unti-unti na siyang nagkakaroon ng mga equipment at nagsimula na siyang gumagawa. Wala naman akong problema doon kasi diskarte naman niya yun. Ang problema lang ay doon pa sa akin nanghihiram ng mga equipment na gagamitin. Tulad halimbawa ng roller binder, welding machine, post drill at marami pang iba. At ang napakasakit ay hindi po marunong magsauli ng mga hiniram niya. At kung dumating ang time na gagamitin na rin namin, ay kami pa ang mamumroblemang kukuha doon sa shop niya. Kaya ang naging solusyon ko ay hindi na ako nagpapahiram. Kesyo, kompetensya kami at sa akin pa mamumurisyo sa gagamitin niyang equipment sa kanyang negosyo. Kaya simula sa mga panahon yon ay wala na po kaming pakialaman sa isa't isa. Kaya ngayon ay pag-usapan natin ang patungkol doon sa kompetisyon. Ang kompetisyon ay hindi natin maiiwasan. Kahit na anong negosyo pa ang naisipan mo, ay mayroon at mayroon ka pa ring mga kalaban sa negosyo. Ang dati nating alam ay ang mga kasabayan natin sa negosyo ay ang mga kalaban natin. Ito ay madalas na mangyayari lalong-lalo na doon sa mga maliliit na enterprise o negosyo. Kaya ang paniniwala ng karamihan na ang kompetisyon ay salot at walang mabuting maidudulot sa ating mga negosyo. At tiyak ay hahantong kayo sa tinatawag na price war na kung saan nagpapatayan na kayo sa presyo na sa bandang huli ay wala rin namang nananalo. Ang resulta ay pareho kayong talo. Isang halimbawa nga lang dyan ay ang kapitbahay niyong nagtitinda ng isaw. Kinabukasan ay nagtitinda na rin ng isa niyong kapitbahay doon sa may kanto. Ang resulta, parehas kayong nalugi. Talo kayo parehas. Kasi wala nang kita, wala nang bumibili, wala nang bago sa inaalok niyong produkto o serbisyo. Pues, sabihin ko sa inyo na ang kompetisyon ay hindi natin kalaban. Dahil dito magkaalaman
kung sino ang tunay na entrepreneur, kung sino ang may ginagawang bago or something twist dun sa existed na produkto o serbisyo. Ang tunay na negosyante ay gumagawa ng mga bagay, unang mga malikhaing bagay na makakasolve sa problema ng iba or sa problema ng karamihan. Dahil dito ay malalaman natin kung sino ang tunay na magagaling, tunay na malulupit na negosyante. At dito rin natin malalaman ang mga negosyanteng benta lang ang habol at hindi ang makatutulong sa karamihan o sa karamihang tao. Alam niyo ba yung McDo? Alam niyo ba ang Jollibee? 'Di ba pareha silang isang fast food chain business? Halos magkaparehas lang sila ng produktong binebenta. Halos magkaparehas sila ng presyo at halos magkaparehas sila ng serbisyong inaalok sa mga customer nila. Pero alam niyo rin ba na sa mata ng tunay na negosyante ay hindi sila magkakalaban, hindi sila magkakumpetensya? Alam niyo rin ba kung bakit hindi sila magkalaban? Na kahit pa ang serbisyong inaalok nila ay magkapareho at magkamukhang magkamukha? Yun ay dahil sa branding. Magkaiba ang market na kanilang pinaglilingkuran. Kahit pa sabihin nating magkaparehas ang produkto o serbisyo, inaalok nila. At yan ang kulang sa ating mga maliliit na negosyante. Nakala natin na ang kasabayan natin sa negosyo ay sila ang ating kalaban. Dahil sa bandang huli, tayo-tayo rin ang magtutulungan. Tayo-tayo rin ang magkukuhanan ng mga stocks sa ating mga negosyo. Na ang buong akala natin na kapag may kaparehas tayong inaalok na produkto o serbisyo, ay diyan na matatapos ang lahat. Pues, kailangan nyo itong ma-figure out. Isip-isipin niyong mabuti ito. Dahil sa mundo ng pagninegosyo, na kung sino pa ang inaakala nating kalaban natin nung una, ay siya pa yung makakatulong sa atin para mas lalo pang lumago ang ating mga negosyo. Kaya kung hindi na gumagana sa iyo ang dati mong alam, ay may bago akong kaalaman na ibabahagi sa inyo. Ang gaya-gaya technique. Maghanap kayo ng mga produkto o serbisyo na pwede niyong simulan kahit na may kaparehas pa kayo dyan, ay dapat wala kayong pakialam. Sa una lang yan mahirap kasi kailangan niyong ma-figure out kung ano talaga ang produktong para sa inyo o ano ang mga gusto ng mga customer mo. Hindi mo yan malalaman hanggat hindi mo masisimulan. Kailangan makahanap kayo ng produkto o serbisyo na makapaglingkod sa iba. Galing sa talento mo at sa kakayahan mo. Hindi natin dapat katakutan ang kompetisyon dahil napakalawak ng market. Ngayon, ano ang pwede nating gawin dyan? Ano ang pwede nating gawin nang malaman natin na ang kompetisyon ay hindi pala natin dapat katakutan? Bagkus, ito ay makatutulong pa para mas ma-improve ang ating mga inaalok na produkto o serbisyo. Obserbaran niyo ang mga nagpatayan sa price war na ang mga pangunahing biktima ay ang ating mga maliliit na negosyante. Pues, ngayon at ngayon din ay tatrabahuin na natin doon sa kabilang side. Dapat nating pangarapin at pagsikapan na lumaki ang ating mga negosyo. Desisyonan mo bilang may-ari na simulan agad ang pagbabago sa pananaw mo sa mga bagay-bagay. Ito, real talk. Sa una lang kayo magkakalaban, pero sa bandang huli, kayo na rin ang magkakampihan. Ang mundo ng kompetisyon ay patagalan lang ito ng laban. Kung susuko ka, ay talo ka. Basta trabahuin mo ang dapat mong trabahuin, gawin mo ang dapat mong gawin para sa ikaka-improve ng inyong negosyo. Ang usaping kompetisyon sa ating mga negosyo ay tungkol doon sa pagtutunggali ng mga kumpanya o negosyo
sa isang partikular na merkado o industriya. Alam niyo ba kung bakit ko ito ginagawa? Dahil naniniwala ako na tayong mga negosyante ay may bahagi rin para mabago ang ating bansang Pilipinas. Ang kalaban natin dito ay ang mga taong pumipigil sa atin na mangarap ng mataas. Kaya kung ikaw ay isang negosyante na may pangarap, samahan niyo ako para sama-sama nating makamit ang ating mga gusto sa buhay. Lagi lang nating isipin na walang ibang taong pwedeng gumanap sa pinapangarap mo para makamit at makamtan mo ito, kundi ikaw lang. Keep motivated, keep inspired, and never give up. Siya nga pala sa mga gustong magpagawa ng tangke at gustong mag-avail sa ating serbisyo, ay mag-message lang kayo sa ibaba at pag-usapan natin. And that would be all. Thank you. Bye-bye.